Bago ko umpisahan yan, gitawag na siya prayer, study, and meditation. How important. Ano ka-importante itong mga bagay nito, lalo sa panalangin, pagampo, pagtuon, at pamalandong. Sa Tagalog, magmuni-muni. Kaya dito maigsoon, dito sa Tagalog, basahin ko, no? Bago tayo umpisa dyan. Sa panahon ni Kristo, talaga, si Kristo ay nagsasabi ng parabola, talanghaga sa Tagalog. Bakit si Kristo ay nagsabi ng parabol? Sa inyo kaya, ano kayang naisip natin? Bakit si Kristo nagsalita ng talinghaga? Sa inyong opinion o sa inyong naunawaan, bakit kaya ang ating Panginoon, karamihan siya nagsalita ng parabola? Tungod kay kuan bro na sa mong naghatag siya og parabulo, labi na kadalasan niya gihatag ang parabulo sa kanang public sa daghan nga mga tao tungod kay ang mensahe nga ilang madungog nga gusto sa Ginoo nga mensahe nga madungog bitaw sa kadaghanan kay wala nila nasabti kung iagi niya og parabulo tungod kay ingon bitaw to nga nang dapat ito'y pangutana nga nung iagi niyo og parabulo magtutudlo ingon ang Ginoo nga kaninyo gihatag ang katungod aron sa paghibalo apan kanila wala gitugot sa Luke yan, sa Lucas. Okay, tama, no? Good. Pero dito po, Magson, sinasabi natin Panginoon, sa dito sa Mateo 13:10 at sa Laktaw sa 13:13, nilapit yung mga alagad. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsalitan sa mga talanghaga? Ibig sabihin, sinita niya si Kristo sa mga alagad. Bakit sinabihan mo yung mga tao ng talanghaga? Anong sagot ni Kristo sa 13? Kaya't sila'y pinagsalitaan ko sa mga talanghaga sapagkat nagsitingin at hindi sila nakakita at nakikinig ay hindi sila nakakarinig ni hindi sila nakakaunawa. Yun ang rason pala bakit sila sinaltaan nating Panginoon ng talanghaga para talagang hindi talaga namunawan kasi hindi naman sila mga bulag pero bulag sila sa spiritual. Nakatingin sila pero hindi sila nakita, nakarinig sila pero hindi nila narinig. Pero hanggang hindi nila naunawaan. Yan ang reason po mga sabi ni Brother Camilo do sa Luke. Yun ang paliwanag mga kapatid nga bakit ang ating Panginoon multitude Christ sinasabi siya nga karamihan ay talanghaga. Dito po isa dito lang no. Basahin ko diyan. Ano ka-importante ang prayer? Prayer, study and meditation. Prayer. Dito sa nakakalimut ko anong Helpful living. Yan siguro. Sabi niyan, prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. No other means of grace can be substituted and health of the soul be preserved. Ibig sabihin, anong yung prayer? Breath. Yung ano sa Tagalog yung breath, Bisaya? Yung ginhawa. Ginhawa. Kundi wala diyang prayer, ano? Walang ginhawa. Yan po. Ano ka-importante ang prayer para sabi nating propeta? Napaka-importante ng prayer. Mayroon siyang individual prayer at family prayer at congregational prayer. Katulad ganito, nanalangin tayo sa kasamang kapatiran. Dito po mga kapatid, sabi diyan, how it is with our souls. Christ says, but the fruit ye shall know them, the character of our actions will tell whether we are in the spiritual health of spiritual decline. A man's soul is incorruptibility, a tempter, and Christ-like spiritual of manner. Bakit po mga kapatid sinasabi diyan? Alam mo po mga kapatid, ang isang tao, baka kanya ko yung ugali sa isang tao nga labi nang madali siya lapitan, di ba? Na mahiram kahit isang bigas na lang niya, isang takal na lang, pwede pa niyang hatiin dahil sa nangailangan. Yan po importante ang karakter sa isang tao. Katulad ng ating Panginoon. Sabi diyan, daming mabasa, Christ is our pattern. Kung ano si Kristo, yun ang ating sundin. Pero hindi yung nagpapako tayo, ha? Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang panalangin po sa ng tao, ito'y maging bukas o bilang kaugnayan ng ating Panginoon bilang ating friend. In order to communion with God, we must have something is to say to Him concerning our actual life.
not the it is necessary is order to make known to God what we are built in order to enable to us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but bring us to Him up. Ibig sabihin, ang panalangin, hindi makapababa sa isang tao, kundi magdala doon sa taas ating Panginoon. Yan po mga kapatid, ang naigsoon, napaka-importante ang prayer sa isang tao. Hindi mawala yan. Bakit po mga kapatid? Si Enoch, alam mo na si Enoch na, Enoch, ano sabi to? Nakalimot ko si Enoch ay walk with God. Nalakad. Paano mo naunawan nga hindi man makita ang Panginoon? Paano siya naglakad kasama ang Panginoon? Sabi ng inspiration, sa pamagitan ng prayer and meditate day and night. Sabihin si Enoch, nanalangin at nagmuni-muni. Ano sa Taga-Bisaya? Malandong. Na malandong adlaw at gabi. The same din sa aton may ato mga igsoon nga manalandong ta. Makakinig tag minsaya about karakter, dapat na ipamalandungin po nato sa lahat ng mga bagay. Sabi to, come into me, si Jesus ang nagsabi diyan, it his invitation, whatever your existence and trial, spread out your case before the Lord. We should go to Jesus and tell Him all our needs when we bring Him our little cares and perplexities, as well as our greater troubles. Whatever arises to disturb or distress us, we should take it to the Lord in pinakahuli, prayer. Importante ang panalangin, no? Kung ang ating Panginoon nanalangin sa ating Ama sa langit, sabi na, Panginoon, patawarin mo, Ama, patawarin po sila, hindi alam nilang ginagawa. The same po din sa atin. Sabi na, the disciple gathered around Jesus after this first missionary tour and told him all the things which they had done. They related their experience with frankness and simplicity, telling him of both their successes and their failure. Ang isang tao, mga kapatid, ang isang tao mag-igsunan, saan man siya magtagumpay, success, sinati siya ng failure. Walang tao naging successful kundi dumaan siya ng failure. Yeah, that is their success and their failures. The master listened with tender sympathy to their earnest recital, encouraged and their experience, demanded, they came and told Jesus all that they had done, how much stronger and happier would be if we came to Jesus, confiding Him and telling Him all our joy and sorrows, our trial, our failures, and success. Yan po. Joy, sorrows, trial, failure, and success. Walang failures, walang itatapon yan. No? Alam dito ang mga Kristiyano, tayo ay makasinati talaga dyan tayo. Magkasakit, tagumpay, ligaya, at mga failure natin, madaanan. Anong hinuli dito? Success. Yung success. Kaya ang isang tao, naging inhinyero ka, doktor, daming pinagdaanan niya sa buhay. Minsan, lalo ng self-supporting ka, sa sarili mo, dahil mo ng pinagdaanan. Pero ang huli diyan, joy. Success. Matag pa niya daw. Hindi ko naman yung teacher ko sa mag-sorrow and joy. Oh, yan. Tama yan. Oh, hindi ka maging guro kung hindi ka dumaan dito. Hindi ka maging teacher kung hindi ka dumaan sa mga pagsubok. Kanyan, mga Adventist. Minsan, nakarinig ko, mga Adventist, kanyan, mga, ano tawag to? Di na yung gitawag nila, ng mga kulto. Yung mga mother church sa ato. Saan yan? Adventist. Yan, mga kulto yan. Ano yan eh. Ganun din po dito sa atin. No? Ano man ang kaibahan pag neglect of prayer? Neglect the prayer, neglect the exercises of prayer, on engage in prayer. Is methodically now and then as the same convenient, and you lose your hold on God. The spiritual faculties lose their vitality, their religion experience to lack health and vigor.
When we feel that we need the presence of Christ or at every temptations, it is His studied effort to keep us away from our wish and mass sympathizing friend. Yan po mga kapatid, no? Minsan ang tao talaga na bakit manalangin pa ako? Malusog na ba yung katawan ko? Di na, kailangan manalangin. Alam mo na, may ugali na isang ibang tao. Di na kailangan manalangin. Pero sinabi ng Panginoon, kung i-neglect natin ang panalangin sa Panginoon, wala tayong, anong tawag nito? Wala tayong matanggap na spiritual blessing sa Kanya. Dito tayo po dito, study. Sabi diyan, 2 Timothy 2:15, study to show themselves approved unto God and workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ano ka-importante yan pala? Hindi ka makatanggap ng katotohanan kung hindi ka nakinig at hindi ka nag-aral. Hindi ka na maging doktor, hindi ka naging maestra, hindi ka nag-engineer kung hindi ka nag-aral. Di ba? Nag-aral ka para kayong maging engineer. Imposible. Hindi same din sa atin. No? Hindi ka nakakabot sa naging bisan ka kung hindi ka nakinig, kung hindi ka pinag-aralan mo. Oo. Aluwan eh, totoo. Tinuod ba ang sinasabi niya? Ganun yan. Wala mahimong bisyan, wala. Hindi ka nag-aral. Nakinig ka, palapos yan. Sabi ng Panginoon sa sambingay na nagtingin lang sila, pero hindi sila nagkita. Pero ang sabi ng Panginoon, spiritual ang site no, spiritual nga bulag. Kinakita naman sila doon. Sabi dito, the ministers of the gospel is never exhorted to strive to be smart preacher, popular speaker. Hindi na kailangan ikaw natin, popular to siya, smart speaker. Anong kailangan ang pangita ng Panginoon? But is commanded to study to show themselves approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, will every messenger of God give heed to this word. Hindi na yung, itong ganda to, smart to nga magwawali, popular to magwawali. Anong sinabi ng Panginoon? Anong commanded niya? Study. Hindi commanded na ganda to kay popular to nga preacher o smart to nga preacher. Pero commanded na, but is commanded to study. Study ang sinasabi nating Panginoon. Sabi dito, we are the laborer together with God, and if those who accept the responsibility holding forth the word of life to others do not daily yoke up with Christ and lift His burden and learn of Jesus day by day, it were better for them to seek some other employment. At anong sinasabi natin Panginoon? Ang true learners. The true learners sitting at Christ's feet discover the precious gem of truth uttered by our Savior, and will discern their significance and appreciate their value and more as they become humble and teachable. Wala, hindi naghiwalay yung pinaghiwalay nating Panginoon yung humble and teachable. Anong pa kay ibag? Humble ka lang. Humble lang ako, pero hindi ako teachable. Di patudlo. Kailangan sabi na humble and teachable. Pwede din siya nga magpatudlo pero dili humble. Pwede hindi ka humble. Pwede ko tudloan ko pero murusyonin ko ako yung gusto. Pero sabi na humble and teachable. Yan po mga kapatid. Will their understanding be open, discover wondrous things out of His law, that truth will be continually unfolding, expanding and developing for its divine like its author. Ibig sabihin, ang katotohanan, continually, unfolding, expanding, and developing. Hindi nga, dito na lang ko. Hindi. Sinabi niyan, nga continue na, nagpadayon, unfolding, expanding, and developing. Di ba? Kailangan kita ka ng ilog na hindi nag-agas. Anong kwan yan? Sana amoy. Kaya naranas yan nagpuyo diya ba? Hindi nag-umagos. Just amoy yan. Nanimaho.
Kaya ang katotohanan ganun din sa atin nga dapat tayo ito develop ang katotohanan natin, continue. Sinabi ng Isaiah 28:10, rightly dividing the words of truth, 2 Timoteo 2:15, precept upon the precept, line upon the line, upon line, here a little, under a little, little is Isaiah. Kuha dito, pudyot dito, hantol ang maunawaan sa tao. Yun po mga kapatid ang ginawa po sa atin, lalo tayo mga Bisonite. Tayo ay niya sa huling mga araw na tayo ay magsama-sama. Tayo ay unawaan natin ang katotohanan na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi ng John 16:12, says Christ, ang sabi ni Kristo, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Marami pa, daghan daw siya mga bagay, mga butang nga sasabihin, pero hindi pa kaya sa panahon nila. Ayan po mga kapatid. Kaya ang katotohanan, nag-unfolding yan, naabot sa ato. Salamat naabutan ta, at nakadungog ta, at tinanggap nato nga bukal sa ating puso. He cannot bear them now, what tenderness, breadth in the language will thus express the principle of teaching. Here under a little is the plan thou dost pursue, waiting until our feeble sight can bear the truth which love unfold before our view. Kaya mga kapatid, ay importante talaga sa tao, kahit pa mag-iba kayo ng panampalataya, wiko man siya, mantil man siya, meron tayo ng love, pag-ibig. Kasi karamihan po sa atin, nga hindi tayo sakop sa kanila, iba na lang ng paningin. Hindi na yan, iba na sila, mga maka-hypnotize na sila, wag ka na maghalubilo sa kanila. Pero sa ato, ang ating association, pinalalahan tayo na pumunta talaga tayo sa church, doon tayo magsamba. Yun talaga kahit ang ating propeta, si Brother Tip, sinasabi niya na every Sabbath, kung wala man tayong tigom sa ating dito, punta talaga tayo sa church, bukod lang meron tayong karamdaman, para mag-share o bigyan kang part, tanggapin mo, wag kang ayaw, tanggapin mo. Pero wag ka na daw sabi na ikaw mo hands up. Ibang karamihan dati, ganon kami, mga wilari, ganon na sila. Ay, sa lesson, ganon na. Hands up ako. Pag imbis ang lesson, labas na sa tema, patay. Layo pa nga magsalubong na, halos di na magkamay, kay ganon nagmuka, na prejudice na, aga ko po ko doon kayo, hindi pa ko nakabasa pa sa bisan nga pamagi. Nga pamagi pa man to sa una. Bukal Brad, kalingaw hands up, kunya, mungutana. Kunya, wala nga guys, kuan, sige pangutana, sige tubag, sige. Or kuan ba kanang nay. So pag kuan mulingkod na unta ba? Undang na. Sige pag saglit ang putlin ko ng kuan ko, magpatuloy ko saglit sila. May ang pastor din sa amo, niyon siya nga, dito sa Laguna. Meron pong iba diyan nagtatanong, pero alam nilang sagot. Ayun okay. Bakit? Sinusukat lang yung nagdala dyan, parang ano yung sasabihin, pero alam niya ang sagot. Bakit ka nagtatanong kung alam mo ang sagot? Oo nga, naisip, no. Parang sinukat lang yung alaman sa nagdala. Karamihan bitaw, no? Nung personal namin doon, ako, alam niya ang sagot. Pero tinatanong pala nila, sinusukat pa nila anong kaalaman ng isang tao. So, bali daw yan. Dapat din na ganyan. Pamagay. Salamat po tayo mga kapatid nga ang Bisan. Binigyan tayo ng kaalaman. I-share tayo paano paghanay sa ating mensahe. Behave. At saka yung temperance na. Meron tang temperance. Ano sabi siya? Nakalimot man ko. Pagpugong. He cannot bear them now, what tenderness, breath. Tapos na to. Ayun niya, sinasabi niyan, give an answer for the hope within us. Ito, magbigay talaga tayo ng yung mga tanong, may itatanong sa iyo, di sasagutin mo. Kasi sinasabi ng Panginoon, handa kang sumagot sa mga tanong nga, sabi halimbawa, may nagtanong sa akin, doon sa amo, sabi, Brad,
bakit nag-busy ka? Di, businessan ko dito, bakit, ano na rason, bakit nag-busy ako? Hindi lang sa health, ha? Hindi lang sa health lang. Kasi sinabi sa propeta yan, back to original diet. Balik ta sa original na pagkain. Kasi kung diet lang, hindi kasama yung ating kaligtasan, bakit ako mag-veggie? Kundi pa part, kasi sinabi diyan, health treatment is part of salvation. Kaparte sa ating kaligtasan, hindi yung walang kaparte. We have a great work to do to be witness to the fulfillment of God's word and to be ready always to give an answer to every man that asking us a reason of the hope that it is and will require thorough knowledge of the scriptures. Will need in this time of feast to become familiar with the prophecies that foretell the events to take place in our time, that like the disciples, our mind will need only to be replaced to become encouraged, and that the very trial and evidence that God fulfilling the sure words of prophecy. Ayan po mga igsoon, no? Kailangan natin na makabisado din natin yung makabisado natin yung familiar with prophecy. Halimbawa, yung mga basic ating nagpag-aralan, kailangan pamilyar po tayo. Kasi pag may magtanong, handa po tayong sumagot. Sabi dito po, now we seem to be unnoticed, but this will not always be movement at work to bring us to the front. And if our theories of truth can be fixed to the pieces by historian of the world, greatest men, it will be done. Those who have only a superficial understanding of truth will not be able to clearly to expound the scripture and give definite reason for their faith. There will become confused and will not be wordsmen that need not to be ashamed. Let no one imagine that he has no need to study because he is not to be preached in the secret days. You know not what God may require of you. Yan po, kailangan din pala ng mag-aral po tayo lalo sa banal ng kasulatan. Not with God me requires of you. Sabi na, hindi na kailangan na may mga ministro. Naman tayo mga liman, naman tayo Bible workers, hinala lang. Ay sinabi ni Brother Jory, kung hindi ka nag-sign cry, no sale, wala kang silyo. Hindi ka makatanggap, di ba? Ayun po mga require po sa atin na kahit hindi naman tayo palagi nagsasalita, pero nakaupo ka, pinagmasdan ka sa ating inang iglesia, bakit ito, reformador? Ito naman isa, pero mag-iba to, ugali to isa eh. Kaya hindi pangutanon, musimang sigansap. Pero ito, nakaupo lang, tahimik o pangutanon, mutubag. Kaya, doon ay pagkaiba. Kita rin bantayan tayo, no? Kita rin bantayan. Basta yung ganyang mga tao. Dito po magkapasin. Give an answer to be the hope within us. You now have an opportunity to attain to the greatest intellectual power through the study of the Word of God. Pag sabing through the study of the Word of God, but if you are indolent and fail to dig deep in the minds of truth, you will not be ready for the crisis that is soon to come upon us. Oh, that you would realize that each moment is golden. Dito sa baba, now is the time to study and to learn the truth for this time, to find out how to give a study and how to answer question in a simple way. Saan ba yan? 1TG page 4 paragraph 1TG 4 page 27. Kailangan daw tayo na study. Paano? How to answer the question in a simple way. Paano mag-aral tayo para makasagot tayo sa mga simple lang mga bagay para maunawaan sa ating mga kapatid nasa ating iglesia. Meditation. Ito po mga kapatid,
napaka-importante ng magmuni-muni sa Bisaya, Mulandong. mamalandong. Di ba? Minsan magdamgo isang tao, nag-ugma. Unsa ba katoy kahulugan sa ang damgo, di ba? Mamalandong ka unsa kay kahulugan to. Yun ang sabi diyan. Blessed in a man that walketh not in the counsel of the ungodly, not standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Pagpasabot nga dili mag-uban sa mga marites, diba? Oh, matis, hindi posible kan. Ang mga marites ba kaya dapat counsel? Kan man ng pag Ungodly, di ka mo puyos lang pala yung ungodly. lagi kang nagsama sa mga marites, may posibilidad na Wato ron ha. magmarites ka. Matakdan man ka. Matakdan ka. Okay lang kung sila yung matakdan mo. Ang problema kung ikaw matakdan. Ikaw matakdan. Sa marites nga ka na. Mabuti. Oh, marites nga. Kana gibutang na ungodly man. Ang ungodly na sabi dito eh. Bakit not? Pamatami mo ano. Ungodly dito, ibig sabihin, hindi mabuti. Okay, bilisan natin, no? Tayo sa ano, iba. Dito, if Joseph and Mary had stayed their mind upon God by meditation and prayer, they would have realized that sacredness of their trust and would not have lost sight or Jesus. Kahit pa yun yung mga sila Joseph, yung tatay ni Jesus at si Mary. Anong sabi? Stayed their mind upon God by meditation and prayer. Nag-meditate talaga sila. Ang nanalangin. Nakapirante po yan. Okay. Ito tayo. Tapos na yata to, no? Basa natin. Sabi diyan, these are pages, ito, paragraph 3. But how much better she could have borne that anguish of his death if she has understand the scriptures to which he was now trying to turn his thoughts. Paano nyo maunawaan ito mga kapatid? But how much better she could have borne an anguish of his death if she had understood the scripture to which he was not now trying to turn his. Paano, Barjo, explain mo, paano natin mo na? But how much better she could have borne in anguish of his death if she had understood the scriptures to which he was now trying to turn her thoughts. The psalmist declares of the good man, his delight is in the law of the Lord, and in his law doth his meditate day and night. He refer to his own experience and exclaim on how love I thy law, it is my meditation all the day. Mine eyes prevent this night watches that I might meditate in the word. Mahalaga pala makapit yung mag-meditation, magpamalandong. Diba? Magabi, nang matulog ka, na bigla kang nabangon kay minsan nagdamgo. Ano ka imong pamanaw sa kanay kahulugan sa damgo. Ay mga kada ampo kas Panginoon. Panginoon, ano ba ibig sabihin? Yan po mga igsoon. Meditation be still and know God. There are times when we should get away from their sounds of earthly toil and human voices, and in retired places listen to the voice of Jesus. Thus we may taste of His love and invite His Spirit. Dito. Our high calling pa rin yan. This course of action may seem impossible to the human mind. I have not time, you may see, but when you consider the matter as it really is, you lose no time for when you secure the power and grace that come alone from God. You do not accomplish the work. It is Jesus who is the real worker. Without me, crisis, sis Christ, ye can do nothing. Sa John 15:5. Anong sabi sa Bisaya?
Kung wala ang ating Panginoon, no? We can do nothing. Kailangan talaga ng ating Panginoon. Kailangan natin ng Panginoon sa gabi. Hindi lang sa gabi, sa bawat araw. Ating binuto. What shall we now pray for? Pray for the power enable us to meditate upon His love and mercy and thus cause our perception of truth to become higher and holier. Ibig sabihin, sa pamagitan ng meditation, panalangin, yung power, anong sabi? Love, pag-ibig, gugma, kaluoy, o ginang perception of truth to become, ano? Ano ang katotohanan? Become higher and holier. Ibig sabihin, ang katotohanan pala ng tanggap nato, muna makadal natin sa pinakataas at maging makabanal sa tao. Holy, makabanal. Ibig sabihin, ay, wala yung banal sa tao. Totoo, wala yung banal. Pero sa pamagitan ng katotohanan, mabanal ang tao, di ba? Ang dalan mo, ang katotohanan, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon. 2TJ. Dito mga kapatid, sabi niyan, the Lord speaks into your closet and in the silent communion with your own heart, listen to the voice of truth and consequent. Ibig sabihin, listen. Makinig ka sa ano? Conscience nga, conscience. Nothing will give such clear views of self as secret prayer. His who seek in the secret and knoweth all things, we will enlighten your understanding and answer your petition. Plain, simple duties that must not be neglected with open before you. Kayong manalangin ta, yung sabi ng Panginoon, yung plain, simple lang, ano, para ano, the secret prayer, His who seek in the secret knoweth all things will enlighten your understanding and answer your petition. Yan po mga kapatid, no? Sa papangitan ng secret nating panalangin, talagang ang Diyos, kahit tagal pa siya dumating, ano, yung petition, talang dinggid sa ating Panginoon. Nasa kiusap ka, ikaw isa, doon sa balay mo, dito sa tahanan mo, nalangin ka sa Panginoon, magmuni-muni ka, mamalandong ka, nakarating yan sa Panginoon. Conclusion. Conclusion. This word of Christ should sink into the hearts of all who believe present truth. Walang ligtas po tayo diyan, kasama tayo. All who believe the present truth. And take heed to yourself, lest and anytime your hearts be overcharged will surfeiting and drunkenness and curse of this life, and so that day come upon you unawares, or danger is presented before us by Christ Himself. He knew that peril we should meet in these last days and would have us prepare for them. Yung mga peril po, mga kapatid, sa huling mga araw, baha, sunog, lindol, gera, anso pa na yan po na kasulat po sa banal nga kasulatan. Lagi tayong pinapalaalahan sa Panginoon na sa huling mga araw, ganyan talaga ang may tabo sa huli po mga kapatid sa atin. Kaya ang gagawin sa mga anak ng Diyos, anlang nang lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Kahit sabi ng RAD, kung ikaw nagbabasa ng RAD, binasa mo ng Biblia at SOP. Binasa mo ng SOP. Kasi ang RAD, nag-quote na siya, nag-quote siya doon sa SOP at sa Biblia. Di ba? Minsan po mga kapatid, nabasahan ko, hindi ko nabasahan sa Biblia yan. Pero pagbasa ko sa RAD, uy, may quotation, tiningnan ko, uy, naa pala sa Biblia. Ibig sabihin, tama si Brother Dave, kung nagbasa ka sa RAD, binasa mo ng SOP at Bible. Kasi kikutin niya ang SOP at Biblia. Nga, may dagdag pa sa atin. Meron pang, ano sa atin? Binding up. Di ba? Dami. Kaya, ang bisan, hindi naghinto, hindi lang dyan. Nagtuloy-tuloy po tayo na makarating doon. Ang dalangin ko, ampo ko sa ato na makarating tayo sa kingdom. Yung yan asam-asam natin, kingdom nga walang hangganan, yun lang po mga kapatid. Nawa, dito sa atin, walang mawala po sa atin. Nakapagkasakit na
ilang taon tayo nagsama-sama. So banang huli, may mga kapatid tayong hindi kasama natin, puro nandoon sa kingdom. Pero tayo lagi nagkita, pero may isa natin upipilan nga wala. Yun ang masakit. Yun ang masakit po mga kapatid. No? Ang katotohanan po ay walang bago, walang daan, basta ang isang tao ay sincero. Hindi naman ang tao nga perpekto, ang isang tao perpekto, walay perpekto sa tao, ang perpekto lang ating Panginoon. So sabi niya, hanggang ikaw daw tumatanggap sa katotohanan, bibigyan ka ng Panginoon nga maraming katotohanan ibigay sa iyo. Yun lang po mga kapatid, ang ato makinig tayo sa ating mga leader, hindi ta suwail. Kung anong saman na ating anong sabi sa atin, so ang ating sunod lang po tayo. Sunod tayo kasi ang sinabi nila hindi naman para po sa kanila, para po din sa ato. Sa tuwa para tayo na pagdating sa panahon ay tayo magkasama sa oras na ito po mga kapatid, ako ay nagpasalamat ko sa inyo na nagkita-kita, lalo na si Brother Jury, si Brother Cordero, di ba? Kapatid ni Sam. Kita na tayo si Brother Hermino. Karuhan nung kita ni Brother Hermino yung una dito. At si Sister Angie, nakita ko na si Angie doon sa Mantindel doon sa Santa Maria. Hindi, doon sa Trento. Nakita kami doon. Igagawin si Sister Naning niya, di ba bro? Igagawin si Sister Naning sila. Siguro nakapaglimot na kayo magdugay na. Oo.